Sagana sila sa kayamanan, taong bayan nilunod sa parusa. Mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto. Gugunitain natin at ipadadama ang pagmamahal na ating hindi kailanman magmamaliw sa isang totoo na tunay na leader ng sambayanang Pilipino, si Rodrigo Roa Duterte. 1 taon na po ang pagkidnap sa kanya. Subalit patuloy ang pag-agos ng pagmamahal at pagrespeto ng higit na nakararaming sambayanang Pilipino sa isang Rodrigo Duterte. Very phenomenal po ang pagkakaroon ng isang Tatay Digong bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mawala man siya sa Pilipinas, ang diwa at ang ugat na ipinanday ng isang liderato ng Rodrigo Roa Duterte bilang tinatawag na nga ng iba na kung mayroong Marxismo, Leninismo at Maoismo ang mga komunistang grupo, bakit hindi pwedeng magkaroon ng Dutertismo bilang tunay na sandigan ng good governance? Tapang at malasakit, hindi peke, hindi slogan, kundi mode of action. Sino ba naman ang hindi makakaalala nung tayo po ay nagkapit-bisig, biglaan po, gabi yun, March 11 yun, bukas na, sa harap ng kampo ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base, diyan sa may Pasay, kung saan nakahanda na pong ipadukot ang pinakamamahal na presidente na naging pinuno ng sambayanang Pilipino, si Pangulong Duterte. This event is partly as well as principally dedicated para po sa layunin na yan. Aside from that, in honoring the legacy and those that we shared as achievement as a nation with former President Duterte, paglulunsad din po ito ng isa sa pinakamalawak na pagtitipon ng mga leaders ng mahigit 20 organisasyon na ang layunin ay ipanawagan at tuloy-tuloy na ipanindigan ang Marcos, resign ka na, alis ka na, ayaw na ng sambayanang Pilipino sa iyo. Yan po ay ang pagbubuo ng katipunan ng mga mamamayang Pilipino o kampilan. So nandito tayo hindi lamang para pagbibigay pugay, pagpaparangal at pagmamahal para kay Pangulong Rodrigo Duterte, kundi upang makipagkaisa sa binubuo at nabubuo na pambansang koalisyon at alyansa ng mga organisasyon na may iisang panawagan at iisang tindig at direksyon, that Marcos Jr. must go now. And the government must be reformed sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Hindi sa karahasan, mapayapa, ngunit determinado na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. I will emphasize that, mapayapa, hindi karahasan, hindi pagpapabagsak sa gobyerno, kundi pagkakaisa ng sambayanang Pilipino na naaayon sa saligang batas at sa ating kalayaan at karapatan bilang sovereign power ng isang republika ang mamamayang Pilipino. So pwede na kong hindi magpiyansa ulit. Hindi ako nanawagan ng pagpapabagsak recorded ito at marami ang nagla-live. Hindi layunin ng grupong itong kampilan na pabagsakin ang gobyerno. Ang layunin natin ay reforma at pagbabago sa gobyerno. Sa liderato ng gobyerno, sapagkat ang gobyerno at kapangyarihan nito ay nanggagaling sa mamamayang Pilipino at ang mapayapang pagkilos at panawagan ng naaayon sa soberanya ng mga mamamayan at sa saligang batas bilang sandigan ng sama-samang pagkilos ay hindi pagre-rebelde, kundi
Iyan ay tinatawag na good citizens duty. Tungkulin ng mga mabubuting anak ng bayan ang pagiging bahagi ng pagbabago at reforma sa isang nabubulok at mali na uri ng pamunuan sa gobyerno. Hindi tayo nagpapabagsak sa gobyerno. Malinaw yon. Para mabigyan ng kaliwanagan kung bakit nabuo ang kampilan at bakit may kampilan ng mamamayan on the occasion of the day before we shall officially commemorate the 1 year of the cross-border kidnapping, abduction, and outright extraordinary rendition na ginawa po ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez at ng kanyang kasabwat na bogus na ICC, ay bibigyan po ni dating Secretary for Political Affairs at naging kongresista na hindi po mahilig sa maleta. Si dating Secretary for Political Affairs at naging congressman from Negros Oriental, si dating Secretary Jing Paras. Bakit may kampilan at bakit natin inaalala ang ligasiya ng isang Pangulong Rodrigo Duterte? Palakpakan po natin si Secretary Jing Paras. Maraming salamat ka Eric. At ako parating nasa likod kay Eric kasi hindi natin malaman kung siya ang object ng karahasan, suppression of ng gobyerno na Marcos Jr. Kamakailan lang hinaharas na naman ang ating butihing si Ka Eric. At mabuti naman, maraming mga kaibigan na tumutulong. At hindi natin inaatras yung pagtulong sa kung sino man na mga inaapi ng ating pamahalaan ngayon. Mga kababayan, ako po ay bilang chairman ng Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement at presidente ng kampilan ng mamamayang Pilipino. I welcome you all to this national forum for the pursuit of accountability and reform. Ito po'y ginawa po ng kampilan dahil po gusto natin na magsama-sama muli. The kampilan was organized as an umbrella organization ng mga parallel organizations na may puso at diwa para kay President Duterte at kay Inday Sara Duterte. Iba-iba, mayroon tayong Inday Cares, mayroong Sara All, mayroong Muslim Alliance, mayroong DRT, mayroong iba-ibang mga MISS or Mayor Inday Sara for Inday Sara supporters dito sa Bicol region. Mayroong mga isda, itong mga youth sector natin. Mayroong mga iba-iba pa. Ngayon, as of today, nasa 20 more or less organizations ang nasasakupan ng kampilan ng mamayang Pilipino. Pinapalakas natin itong mga organization, pinagsama-sama, binubuklod-buklod natin para sa kanya-kanyang lugar sa buong Pilipinas, mayroon na tayong inoorganisa, pinapalawak at ating palakisin pa, mga kababayan. I'd like to recognize also the presence of Attorney Topacio. He is the spokesman of the PDP Laban. Don't forget him in 2028. Andito din si Konsihal, former Kapitan, Cap Rani Lodovico. Nagpapasalamat tayo dito sa tao na ito dahil ito yung strongman natin sa Quezon City.
na tuwing kailangan natin ng tao sa rally, nandyan si Kap Rani. Ha? Andito din si Attorney Luna. Andito din, paumanin ko pala, hindi nakarating si Governor Chavit Singson. Pero andito yung dalawa niyang right-hand man, si Mr. Anthony Arellano at sa kanyang si Tati Arellano. Ngayon, makikita nyo itong Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. We're looking at this as a political campaign movement. Kasi nag-announce na ng ating Vice President that she will be running for the presidency. Natural, maski matagal pa yon, ang puso natin ay para sa kanya, hinihikayat natin ang bawat isa na mag-umpisa na tayo to lay the ground for the Vice President to become President. Kaya we registered it in the SEC bilang isang non-stock, non-profit organization. So, it now exists, and kung mayroon man kayong iba-ibang parallel organization sa bawat bayan, bawat syudad, bawat probinsya, pwede natin i-consider ito na maging umbrella ninyo para titingnan natin ang sulong natin papunta sa presidency ng ating Vice President kasalukuyan. Pero marami pa tayong gagawin na suporta sa ating Vice Presidente. Nakita natin kamakailan lang na napakalakas pa ang puwersa ng mga magnanakaw sa House of Representatives. Noong nag-file kami ng impeachment, hindi nila tinanggap. Kami ni Attorney Topacio, Mike Defensor, si Cathy Binag at si Attorney Respicio, si Chavit Singson, hindi tinanggap ang aming impeachment complaint. Ang nakapasa lamang yung hoax na impeachment complaint at saka yung bayan muna. Pero tulad ng, hindi katulad ng ginawa nila kay BP Sara, yung impeachment against Marcos, doon sa determination of substance, ay binabaliwala lamang. Pero dito sa kay Vice President Sara, na mas wala man lang basihan, yung kasama nga nila mismo, si Rufus Rodriguez, Congressman, sinabi niya na yung mga charges na nakikita na pertaining to the office of the Secretary of the Department, hindi dapat kasama sa charges. Pero anong nangyari? Tinuloy pa rin at muro-muro na lamang mga kaibigan. 54 ang bumoto. Maski hindi nila inalam ng mabuti kung ano talaga yung mga alegasyon. Kaya nakikita natin, pagdating naman sa next step, and the next step, lutong Macau na rin yan. Kaya, hindi natin alam kung anong aksyon ng ating Vice President. Pero, palagay ko, hihintayin na lang natin doon sa Senado. Doon ang tunay na labanan. Dahil, magkakaroon ng hearing daw dito sa Committee on Justice, pero walang abogado. I-expose lang ni BP Sara yung sarili niya, muro-muro din. So, hindi natin alam kung anong aksyon ng mga advice ng ating mga butihing abogado ni Vice President. But, we need to support her. We need to give her moral support. We need to give her all our, prayers that she will be able to, pass through all these trials. At sa 2027, dyan na tayo bubuelo sa kanyang kampanya para paging Pangulo. So I'm so happy na nandito po kayo lahat. At mga kababayan,
Sa pag-uwi nyo, let's start the ball rolling. Let's expand our organization. And hopefully, itong kampilan ng mga mamayan will be the umbrella sa lahat nating mga parallel organization sa ating bansa. But before I end, ang ating mahal na Vice President, mayroong message po sa atin. Papalabas natin yung message niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. My deepest gratitude goes to the leaders, members, and volunteers of parallel support groups for your tireless commitment to our shared vision for the Philippines. Ang lakas ng isang pamumuno ay hindi nasusukat sa mga titulo, kundi sa alab ng puso ng mga taong naniniwala sa ating adhikain. Your initiatives are a vital component of our grassroots movement, transforming hope into action and ensuring that our message of stability and discipline reaches every household from the busiest streets to the farthest reaches of our archipelago. Kinikilala ko ang mga sakripisyong inyong ginagawa gamit ang inyong sariling oras at yaman upang bumuo ng isang mas mulat at nagkakaisang pamayanan. Ang diwang ito ng voluntaryong paglilingkod ang tunay na pundasyon ng isang matatag na bansa. Your dedication fuels my resolve to continue working for a future where every Filipino family is safe, empowered, and self-reliant. Maraming salamat sa inyong paninindigan at tunay na pagmamalasakit sa ating bayan. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Ikaw po Syukran. tayo. Dilim tayo isinilang, sa hirap tayo nagdurusa, sagana sila sa kayamanan, taong bayan nilunod sa parusa. Mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto, krimeng itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay